Gawa sa likod ng visor, may tanalang boses. Bawat salita parang kalabit ng trotter. Hindi lang specs, pati kwento ng makina. Haji ang pangalan to, ang sandata. Da Haji Motovlogs, Revenge Paraiso. Sumisigaw ang makina sa bawat video. Haji Motovlogs, tunay na sundalo ng kalsada. Good morning mga idol. So dito tayo ngayon sa Santa Cruz, Zambales, Skygo. Shoutout nga to ala bossing. Yan, mga bossing natin diyan. Alright. So dito tayo ngayon sa Skygo para makita tong Monarch o WM110. So yung model niya is WM110 Underbone. So malaki, malapad to mga idol, no? So update lang natin to mga idol para sa mga naghahanap ng Underbone 110cc. Unahin natin dito sa kanyang unahan is LED po ang gamit. So para siyang projector pero LED po siya mga idol. So LED din, meron po siyang LED dito na daytime running light. Tapos dito naman sa signal lights niya is naka LED rin mga idol. Ang kulay nga pala nito mga idol, parang neon green. Okay, may green, may black. So combination niya talaga, napaka-colorful pagdating sa daan. Alright? Telescopic fork po sa harapan ng suspension niya mga idol, disc brake, two-pot caliper. Mags po ang gamit nito na may sukat na gulong na 2.50-17. Okay? Habang dito naman sa likod mga idol, napaka-sporty ang tignan niya. Sa kanyang taillight makikita natin yung kanyang gamit is ordinary bulb. Habang dito naman sa signal lights is naka ano po siya, LED na po siya mga idol. Tapos flexible pa siya. Naka-intact po yung sa kanyang rear. Back fender is yung plate holder, then yung kanyang reflector light. Dito naman sa gilid natin mga idol, makikita natin yung kanyang mga decals, napakaganda. Yan. At napaka-kintad ng kanyang kulay, no? Safe na safe sa daan. So dito naman mga idol, makikita natin yung muffler niya na may cover na plastic. Color combination niya, gray and black. Tapos ito yung kanyang brake lever or brake pedal, sorry. Then ito yung kanyang kickstarter. Right? Suspension nga pala nito sa likod is naka dual shock absorber. Mags po ang gamit nito. Drum brake para sa braking system. Tapos ang sukat ng gulong 2.75/17. Tapos tube type pa lamang siya. Ganoon din sa unahan. Tapos ang hatak nito ay chain drive ang gamit nito na merong sukat na 37T. Okay, na sprocket. 428 po siya. Dito naman yung kanyang pillion footrest, napakaganda. Okay? Then ito yung kanyang shifter. Okay? So meron siyang apat na pagpipilian na shifting. Okay? Sa taas naman naka-manual speedometer po siya mga idol. May detail po siya ng mga indicator na 1, 2, 3 or gear shifter. Tapos may mga neutral, turn lights, no, indicator. May fuel gauge din po siya mga idol, no. Tapos ayan, manual speedometer po siya. Buttons niya, high and low, turn lights, busina. Tapos on and off ng headlight, then electric starter button. Tapos ito naman yung kanyang throttle control with brake lever sa unahan at ito naman yung hand grip with choke lever. Tapos ito ay isang automatic transmission or semi-automatic transmission, meaning cambio saka throttle lang. Okay, pagdating naman sa kanyang susian, makikita natin yung traditional key, pero meron po siyang shutter lock key. Alright? Ito naman yung kanyang seat na synthetic leather plane. Okay, dito sa dulo meron siyang stitches. Okay? So yung pag-usapan naman natin ng kanyang price regarding sa cash and installment niya mga idol. Okay, ito na yung presyo niya. Monarch WM110. Meron po siyang promo na no down payment mga idol. Ayan yung mga terms niya. Tapos ang cash nito is 55,000 pesos. Okay? So meron ka ng Monarch na underbone nito mga idol. May tanalang boses. Bawat salita parang kalabit ng trotter. Hindi lang specs, pati kwento ng makina. Haji ang pangalan to, ang sandata. Da Haji Motovlogs, Revenge Paraiso. Sumisigaw ang makina sa bawat
Good morning mga idol, welcome again sa ating episode ng Moto Features. Dito nga pala tayo sa Goanson. Shoutout nga pala sa mga staff natin dito na laging tayo na-assist at laging welcome tayo dito. So maraming salamat sa mga staff dito sa Goanson, Santa Cruz, Zambales. Okay, balik tayo sa motor na ito, Suzuki Smash 115 Fi. So bagong decals niya mga idol. Yan, i-update natin to. Napakaganda at napaka fuel efficient nito. Kung gagawin mo itong pang-araw-araw, napaka pasok ito sa budget and then sa kanyang fuel efficiency. Unahin natin syempre yung bagong decals niya. Ayan, napaka-sporty, daming pa linings. Yan, tribal. Yan, nakalagay dito Suzuki. Okay, so ganyan yung design niya. So kayo nang mag-imagine kung ano yung nakikita nyo. So makikita natin dito para siyang may parang mash, parang ganun, no? So smash. So meron siyang halong deeper red, tapos gray, tapos nakalagay dito FY, Smash FY. Okay? So sa buong kulay naman mga idol, glossy black po siya. Napakaganda ng kanyang kulay. Tapos meron po siyang halong matte black. Okay? So pagdating naman sa unahan mga idol, makikita natin nandito yung kanyang ilaw or headlight sa kanyang handlebar na kung saan syempre masipit ito sa daan dahil sumusunod ito sa galaw kung saan ka man liligo. Tapos makikita naman natin dito yung FI na sticker or fuel injection. Alright, pagdating naman dito sa baba mga idol, andito naman yung chrome design ng kanyang Suzuki. Meron ditong tatlong patornilyo. Okay? Then, yung kanyang ilaw ay gumagamit dito sa kanyang signal lights ng ordinary bulb, samantalang sa headlight is ordinary bulb din. Okay? Suspension naman ito, telescopic fork na may coated na black. Tapos drum brake po. Alam ko meron siyang variant na disc brake to eh. Pero ito drum brake po mga idol sa kanyang unahan. Then spokes po ang kanyang ginamit dito sa gulong. Then speaking of gulong, ang sukat ng gulong 70 by 90-17. Alright? Rim set po siya, tapos tube type pa lamang po. Dito naman sa kanyang bandang likuran, makikita natin ang kanyang very sharp na disenyo ng kanyang taillight. Okay? So, gumagamit po ito ng ordinary bulb sa kanyang taillight. Then, yung kanyang signal lights ay peanut bulb mga idol. Ito naman yung kanyang back fender mga idol na meron naka-intact na plate holder. At sa suspension naman, gumagamit ito ng spring coil or dual shock absorber na merong coated na black. Then, drum brake po para sa kanyang braking system. Spokes din po ang ginamit niya rito or rim set. Sukat ng gulong 90 by 90-17. Alright? So tube type pa lamang ito. Sa bandang gilid naman mga idol, makikita natin na malinis, very set up talaga. So may napansin ako dito sa kanyang guard dito. Okay, sa swing arm niya. Ayan o. Ewan ko na kung dati pa to. Okay? Parang may nabago siya dito. But anyway, ayos. So makita natin yung kanyang foot brake pedal. Tapos ito yung kanyang kickstarter. Tapos ito yung kanyang muffler na merong cover na plastic. Ito naman is bakal. So coated po siya ng silver. Ito naman is black. So pagdating naman sa pillion naman, makikita natin sporty looks design. Tapos rubber po ang gamit niya rito sa pillion footrest. Same din sa kanyang rider footrest. Okay, bandang kabila naman tayo mga idol. Ayan. So nandito yung kanyang gear shifter. Tapos ito yung kanyang side stand. Yung gear shifter meron po siyang 4 na gear na pagpipilian mga idol. Okay? Tapos ito naman yung kanyang chain drive. So sa hatak chain drive ang gamit ito na kung saan tingnan natin yung set niya. 3070. Okay? Hindi ko lang alam yung kanyang engine. Tingin ko nasa 14T or 13T. Okay? Tapos napansin ko dito, meron po siyang carbon lodi dito sa kanyang cover ng engine. Sprocket. Yan. Ganda design niya. Tapos, ito yung kanyang cover pagdating sa kanyang chain drive. Okay ba? Napakaganda. Parang nabago rin to, no? So, sa panel naman mga idol, meron tayong info na meron na bago rin dito. So, ito yung warning sign. Then ito yung engine. Dati ilaw lang daw yan, pero ngayon ilaw pa rin, pero may design na, no? So yan yung pinagbago niya. Tapos very detailed yung kanyang
manual panel na kung saan mayroon speedometer, odometer, gas gauge, syempre may indicator ng gear, neutral, and high and low din, turn lights. Yan. Very simple lang, pero boldy talaga. Kitang-kita mo talaga. Okay? Malaki siya. Okay, pagdating naman sa kanyang button and switches mga idol, mayroong high and low, turn lights, busina. Then, nandito yung kanyang electric starter button lamang. Controls naman, meron siyang throttle control with brake lever sa unahan. May bar end din po siya mga idol. Tapos ito naman yung hand grip na wala anything na choke control, basta hand grip lang yan. At ang kagandahan nito kasi semi-automatic transmission na kung saan cambio saka throttle lang. Wala siyang clutch mga idol. So, pwede rin sa newbies or baguhan na rider. So, napakadali lang imaneho. At simple lang din yung kanyang design dito sa kanyang side mirror mga idol. Standard naman siya, 4. Pwede 5 yun. Okay? So pagdating naman sa kanyang susian, makikita natin shutter lock key. May cover po mismong susian para iwas sa mga magnanakaw. Ang function nito, on and off, then lock. Alright? So upuan naman mga idol, makikita natin na very simple, synthetic leather ang gamit dito mga idol. Wala naman siyang stitches. Meron lang siyang design dito, hindi naman siya stitches mga idol. Pero okay naman, malapad dito sa kanyang pillion. Tapos dito pababa sa kanyang rider seat area. So safe na safe ang yung yag balls at eco. Okay, pagdating naman sa kanyang under seat compartment, simple lang dito sa kanyang compartment. Andito yung battery compartment niya. Okay, malalim, then makipot. Okay, so kasya na rin kahit anong bagay na pwedeng tinutupi dito. Alright? Mga baunan, syempre, meron din. Pwede rin. Then, dito sa gilid, makikita natin na may rubber pala, no? So, safe ito dito. Yan. Pit na pit siya. Hindi siya yung parang gumagalaw-galaw. Okay? So, dito naman, meron tayong dalawang kuntil na nakita. So, helmet hook po siya. Pwede rin sabitan ng mga pinamili mo, mga idol. Dalawa po siya, mga idol. Dito naman din makikita yung kanyang yung fuel refiller na kung saan meron po siyang alulod system, hindi po siya rubber, ano po siya, plastic po siya na matigas. So pag napuno po siya, meron po siyang alulod system. Yan, good point yan. Ay, pag-usapan naman natin ang kanyang seat height mga idol. Okay, I'm 5'4" in height nga pala. So, yun. Ayos na ayos ang position ko dito mga idol. Makikita nyo naman, nalapat ang aking isang paa. Ilapat natin ang isang paa din. So, nakatingkayan lang mga idol. Pero okay sa alright naman. So, kung ikaw ay 5'4" in height, pasok ito sa'yo. So, kung pang daily use naman, okay na okay din kasi napaka-thin or napaka-slim lang ng body nito. Kayang singit-singit at ipasok-pasok sa mga masisikip na traffic. Okay, pagdating naman sa kanyang comfort riding, so, yung upuan niya malambot. Tapos pagdating naman sa likuran, hindi naman siya ganun kasakit kung sakaling long rides. Kasi naka-upright position po yung kanyang handle. Pag mamaniobra mo, is napaka-gaang lang siya. Okay? So, komportable. Pang Pinoy lang talaga mga idol. Very basic lang. Walang ka-etchos-etchos. So, goods na goods siya mga idol. Okay, pagdating naman sa presyo nito ay Smash FI. Via Guanzon, Santa Cruz, Zambales. Ang cash nito is 69,900 mga idol. So, down payment naman nito is 4,300. At sa monthly installment naman nito, meron po siyang 6 months, 18 months. So, meron siyang 3 years. So, banggitin ko yung 3 years mga idol. 3,750. And then, meron po siyang rebate na 200 pesos.